Samtang kinigihimo nga reminder ni Timoteo, nagpasabot mga kaigsunan nga why we serve God, we work for Him, we are not exempted with different challenges as we journey this journey of faith by waiting for the coming of Jesus. So kung imo subayon ang Amplified Translation ni Pasanto, it means na samtang kita tinawag sa Diyos, kung napitala na mag-isunan, you will fight the good fight, you should be courageous, holding on to faith and the good conscience. It means walking in the light as real children of God. Aron ang imong pagkatinawag, epektibo, mas epektibo ito, mas ilyano ang imong gibuhat alang sa Ginoo. Hindi ba mo nga isa mo sa mga tugwari, di na epektibo sa mga lugar. Usa ka lugar na kwali ko gamay ang mga bautismuhan. Ingon ang figura sa Iglesia. Minsan iwanin ko gusto, ano, dahil sama kong adventista nila. Sakit mo? Sakit mo natin ano? Baliw mo talaga ito, di ba? Hindut iwanin ko pastor, kita kang adventista. Nga naman, it means the influence is very strong. Unang challenge na ito magigsunan. When we are told, ingon sa Pablo, magpaisugon ka, akan magbadayon ka, diha sa paglakaw sa kayan, ingon na tinawag sa Ginoo. Araw badayon, kanang kaisok, kanang pagkalikod iso na pasabot ka na, ligon ang imong pagtuo, ang imong kahayag na katindog sa tanang panahon. Courageous sa pagbuhat ug maayo. You are not intimidated to do what is right. Not diverted from doing what is supposed to be done by a Christian. You are a principled person that carries you forth the light that the church has as members of the church that claims the truth that we have in the Bible. The people that really follow what is in the Bible. Courageous people, valiant in faith, strong, heroic, kanaman, dili isakripisyo ang prinsipyo tungod sa atong pagtuo. Outstandingly brave, doing what is right, to be continually strong, serving God, faithful to serve under pressure. Muna package sa atong pagkatinawag, nakiksunat, package sa atong pagkatinawag, strong in faith, living a life according to the prophetic words. We are observers of the program. What is that? Follow the Bible. By the way, asa naman talong sa atong reading sa Follow the Bible? Unsa na chapter sa Jeremiah? Jeremiah 17, 18 to 19. Mga leksyonan, kagabi. Do you have this código? Follow the Bible. Taas ko na ang código, mga kaisunan. I am sorry I am doing it, but this because we have the instruction. Ikaw sa Pastor Gurpan, atong Presidente sa Division, mga kauban, bisagasa mo mga ito, bitin sa inyong wali. This year of evangelism, we will participate in evangelism. Unsa pa, tell the world is still the theme. The thing that you have to emphasize. Unsa pa, that we started the Follow the Bible program nga gisugdan niadtong October 10 dito nga kaigsunan sa Alameda Coliseum sa Manila. Sa tibuok kalibutan diri sa Manila nagsugod ang Follow the Bible program nga atong gibasa ang atong Biblia hiniusa nga guide alang sa tanang Adventista sa tibuok kalibutan. O karon kundi ko nasayot katong dako nga Biblia nga gisugdan og basa sa Alameda Coliseum atong October 10 karon panahon na murag tuwa sa South America. Mo gyapon ko Bible dili nagsugod sa Pilipinas. Wala na mga community di pasay sa Pilipinas.
kay lain man sa tingali paminaw ng isunan nga dili kasugod sa ato, pero daghan sa ato mga membro sa iglesia wala pagyud kaayo nakabantay ginati kita og follow the Bible program every day. Ang akong ipasay sa follow the Bible program is just 10 minutes more sa pagtuon sa pulong sa ginawan. Ano man? Mauni ang pulong sa propesya nga giliter sa Pablo, the words that will inspire Timothy and the people of God and the church to continue in this journey in spite of the different challenges of being called to serve God while waiting for His time. Follow the Bible. I want to give a challenge. Amo ka kung reserve kayo mo kay wala mo nagpataas ka na o hindi nga nagay kung asa mo nga distrito paningil mo sa inyong pastor asa ka ni ha? Sa ubang lugar wala kini na ilhi yapon pala ng Bible o sa parang dito ka sa kini sa Myanmar nabiyaan ako akong bibigyan dito sa pagpaliot to nabiyaan ako sa Antiro pagpaliot to nabili na kong bilyan, nagihuyog sa hangin, kaya di man sinalo itong ilang atirong, milupad ang akong market, hindi bang atong kudigo sa Bible Bible? Milupad, dito nakatag, kuban mong papel. Ang mga bata, ito mga bata noon, nanita, lingkuranan nga, ini mahindlo, lingkuranan nilang gibahin ang akong outline sa upat. Kaya ipanhanip silang sampot, kung asa silang bilin Di pag-lecture ako sa ato, kita ako, kaya siya nakakita ninyo ini. Ang akong guide sa Follow the Bible, ingon ang batanon ni Arang Pastor, di bahin-bahin sa mga batanon, bilingkuran ba, hapit, dihanig sa sampot, abong magkaya, kaya ilang simbado ito, Spartan man, ginawa ba? So, naman ito, may tabo, ingon ang mga batanon, sorry Pastor, we do not know that this is the material that will guide us to read the Bible every day. So, ilang ilisan, di pa ko kasabot sa ila, ang sunod na kong biyahe at Indonesia man, so dito ko nakakuha ko na kopya, so kini bahasa ni. Pero mabasahan man ako, so mo niya sa kong Biblia. Punto mga kaigsunan, this will strengthen us. This will make us wise unto salvation. If you need strong people towards the end of time, nga makalahutay kita sa kusay dangatan sa panahon, you should have the real preparation, spiritual preparation. You can have it through the words of God. Naghihatag sa mga ganado. That's why anak sa Diyos, o bagong pang pastor, sinugin, mga anak sa Diyos, pamilaka mo. As members of the church of the last days, you should have a strong commitment to growth and excellence in your faith. Hindi ko ito sa pagtubo sa spiritual ng mga butang aron likod kita sa pagkakot sa panahon sa Kristiyanan. Ikson, it is nearer than what you think now. Kung iyo mong obserbahan ang kapanahonan, ang sikreto na kita sa ato pagkatinawag, it is part of the nature of God's calling that He's looking for people who are strong. Reminder, those who are satisfied with present attainments are in the dangerous condition. Ayun ka, kung dito na ito tayo I am a church leader, I am very strong. I am a pastor, I am very strong. I am an administrator, I am very strong. That is not true. You have to grow. The artist who feels he has produced the world's masterpiece is on the decline. Pinto man siya. The minister who is depending on his old sermon will not satisfy his present congregation. True or false? That is true. The doctor who feels he has a complete mastery of physical disease will not give his patients the benefit of recent findings in medicine. The Sabbath school teacher who does not care to study
will not be able to hold his class members. The Christian who feels satisfied with his spiritual condition will not advance in growth. We should all have the same motto: the best is yet to be. Continue learning, continue growing.